Aprobado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang higit 6 na trilyong pisong pondo para sa 2025 sa kabila ng iba't ibang hamong kinaharap nito. Nasa 194 billion pesos ang vinito ng Pangulo at pinakamalaking natapyasan ng pondo ang Department of Public Works and Highways. Nananatili pa rin ang pondo para sa ayuda para sa mga manggagawa habang wala pa ring subsidy na natanggap ang PhilHealth. Sa isang ceremonial signing event sa Malacanang nitong Lunes, December 30, sinabi ng Pangulo na kinailangang masinsinang reviewin ang budget. We need to carefully curate the particulars of the budget, so much so that even grand ambitions and great plans must be tempered. Hirit pa ni Pangulong Marcos, hindi papayag ang gobyerno na mauwi sa isang reenacted budget sa susunod na taon. Sa ilalim ng reenacted budget, hindi mapupondohan ang mga bagong programa at proyekto ng pamahalaan. A reenacted budget will set us back, delay our vital programs, jeopardize targets for economic growth. 6.326 trillion ang final amount ng 2025 budget. Mas mababa kumpara sa orihinal na isinumite ng Kongreso na 6.352 trillion. Nasa 194 billion pesos naman ang vinito o yung inalis ng Pangulo sa budget. 26 billion dito ay mula sa DPWH. After an exhaustive and thorough review, we have directly vetoed over 194 billion worth of the line items that are not consistent with our program priorities. Marami kasi yung mga local projects actually that are not ready for implementation, and it will take us some time anyway to make sure na may implement namin kaagad. So these are the things na nakita namin. Sa dating inilabas ng Budget Department, pinakamalaking pondo ang inilaan sa Education Department. Sinundan nito ng DPWH, Defense, DILG, Health, Agriculture, DSWD, Transportation, Judiciary at Justice. Aminado naman ng DBM na hindi na nila naibalik ang tinapyas na 10 billion pesos na para sa computerization program ng DepEd. Under the budget, may mga certain funds naman tayo dyan na pwede tayong mag-augment ng ating budget. Tuloy din ang zero subsidy sa PhilHealth. Pag wala na po sa enrolled bill, wala po siya. Hindi po natin pwede dagdagan yan. So yung surplus nila, madadagdagan na naman ng 50 billion yan. So they have adequate resources. Now, having said that, we in the Department of Finance next year, tututukan namin ang PhilHealth. Nananatili naman ang ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP para sa mga manggagawang Pilipino na kung saan nasa 26 billion ang inilaan ng Kongreso. Yung AKAP po, it's still there. It's just that bago po natin ma-release yung pondo, we need to issue guidelines po together with DSWD, DOLE, and NEDA po. Tiwala naman ng Malacanang na naaayon sa konstitusyon ang pirmadong budget para sa susunod na taon, pero hindi naman daw mapipigilan ng palasyo kung may mga gustong kumwestiyon nito. Una nang sinabi ng ilang mga grupo na handa silang dumulog sa Korte Suprema para kwestiyonin ang pagbaba ng pondo ng Department of Education o DepEd, pati na ang pagbibigay zero subsidy sa PhilHealth. Para sa impormasyong napapanahon at on-demand, Trestan Udalo, Newswatch Plus.